Samsung na 49 inch ito. Tapos ito yung T-Con niya. Tapos ito yung top board na gamit. Yan. So may cut na siya dito. Kasi itong side na to may problema. Kaya kinat na natin. Pero bago natin kinat ito, hinanap muna natin yung problema ng ating unit bago tayo mag-force on. Yan. So pinorce on natin ito. So dito 3.3 natin. Tapos i-jumper nyo lang yung ito. May nakasulat yan, TRDY. Yan. So ang test point niyan dito. So nakakalito ano. Yan, bali yan yung test point niya sa pagitan ng dalawang resistor. Ito yung test point niyan. Diyan yung i-jumper yung 3.3 na manggagaling dito. Para ma-force on nyo yung T-Con na yan. Para kahit wala siyang ribbon nakakabit, ay gagana pa rin yung supply natin. So try natin ha. Saksak lang natin. So pansin nyo umilaw siya kahit wala yung ribbon natin. Yan. Dalawang ribbon yan hindi nakakabit. O, diba? Pero umiilaw siya. Yan. So pag ganyan umiilaw, ibig sabihin yan, kompleto na yung supply niya. So ganyan lang pag gusto nyong i-force on yung ganitong klaseng T-Con. Pwede siyang i-force on. Okay? So tandaan nyo lang yung ginawa natin. Dito yung 3.3 natin at ito naman yung test point para ma-force on yung ganitong T-Con. So may nakasulat dyan. Ano ba yung kanina? Yan, TRDY. Yan, yung nakasulat. Tapos ito yung test point yan. So wag nyo lang kalimutan. O tingnan nyo na lang yung video natin pag kailangan nyo yung ganitong troubleshooting guide. Yan. So ito, positive na tayo na dito ang sira kaya nag-cut na tayo dito. Tapos yung date natin. So kahit na na-cut na natin yun, pwede naman natin siya i-force on na para hindi na mag-shutdown yung ating DC to DC. So pag bumigay pa yung kabila niyan, maaring hindi na ito magkaroon ng display pero hindi pa rin siya mag-shutdown. Pero lang kung short siguro yung ating circuito or clock signal sa glass natin, maaring magpo-protect pa rin yan kasi itutulak ko yan ng short circuit. So try na lang natin para safe. Mas maganda kung makuha nyo na yung pinaka problema ng unit, tanggalin nyo na yung G-number nyo para safe yung protection ng ating T-Con. Para pag may problema yung ating panel or ating glass, ay automatic magpo-protect pa rin yan. So ito kasi yung ginawa natin ay i-force on lang natin yung supply. Kumbaga pansamantala lang yan. Pag nahanap nyo na yung problema, pwede nyo na siyang tanggalin para safe yung T-Con natin. So testing natin. Tingnan natin kung okay yung display nito. Yun o. Yan, okay yung display ano. So ito hindi naman siya magaspang. Hindi naman magaspang yung display. Itong side na to buo pa. So itong side na to yung may sira. So nakalagay pa yung jumper natin. So sa gusto gayahin nito, mas maganda, mas safe yung T-Con natin or yung unit natin kung pag nakuha nyo yung pinaka problema ng unit, tanggalin nyo na lang yung jumper para lalabas pa rin yung protect nito. So hanggang dito na lang yung video natin at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.